Sama ang bayan! Sama ang bayan! Alam niyo po, mula lang pinanganak ako, ngayon pa lang ako magsasalita. Yes! Laban sa gobyerno. Laban sa abusado. Lagyan siya ng mga kawakan itong si Donald Trump. 13 years old lang ako noon sa Upi, Maguindanao. Kaya pala namin na. Ako ay sumabak na sa training ng military at lumaban sa rebelde sa edad kong 13 anyos at napalaban ako ng 14 anyos mula sa edad na yan hanggang ngayon. Sa araw na ngayon, ako ay sumusunod sa lahat ng alituntunin ng ating batas sa batas ng Pilipinas. Pero ngayon, hindi ko na makakayanan. Mga kaibigan, hayaan niyo muna ako magsalaysay para magiging credible ang aking sasabihin na walang halong plastic, walang halong ano pa man. Yan ay nakabayan galing sa aking puso ang sasabihin ko ngayong araw na ito. Mula ako sa Mindanao, 1974, dinala ako sa Luzon dahil nga sa ikmura kong edad, napalaban na ako ng 3 araw, 3 gabi. 17 lang kami laban sa 400 na rebelde. Pero ang nangyari sa QGC, isa lang na hinahanap, limo-limong otoridad. Isa lang ang kalaban mo? Isa lang ang hinahanap mo? Kasi ako nga, 17 lang kami. Ang kalaban namin 400. Nakaya namin yon. Dito, isa lang, hindi nakikita dahil ibang nakikita. Ano nakikita? Ano ba nakikita? Mga kaibigan, mula nung ako'y nag-aral, sa totoo lang po, bibigyan ko ng background. Medyo silent lang muna tayo. Dumating ako sa Luzon. Nag-aaral ako, pinag-aaral ako ng sundalo. After my 18 years old, naging sundalo na ako. Nag-aaral ako, na-assign ako ng Special Forces at saka Scout Regiment. Hindi ako nakapag-aral. Sumunod ako sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Utang na loob ko yun. Nakapag-aral ako ng Puloy at naging official ako 1991. Sure cut ko na. Nag-retire ako 2014. Sinuportahan natin ang ating kababayan, si Pangulong Digong Duterte. Dumating ng 2022, ako ay nangampanya, naghanap ng mga tao na susuporta kay Bongbong Marcos Jr. Umabot kami ng 6 million more or less na membro, sinuporta ko sa kanya. Ginawa ko yan at bilang utang na loob at akala ko ang katotohanan ay lalabas. Wala palang katotohanan lalabas. Yung 6 million na membro ko, hindi ko natatanggap yung sinasabi lang na budol. Pero I consider that budol work after 2 years, ito na ngayon.
Nabudol nga talaga. 6 million na wala. Naghirap yung aking mga tao. Ako ang pinagmumura. Dahil ako ang nag-kumbinsi sa kanya sa pagbabago. Wala palang pagbabago makikita tayo ngayon. Abuso ang nangyari sa aking bayan. Ang grupo namin, inaasahan namin, yung 6 million na grupo ko na buong Pilipinas na magtatayo kami ng kooperatiba at lalagyan ng pondo. Ang iba nagsanda ng bahay, ang iba kung ano ba ang ginawa ng utang. Sabi nung isang commander ko sa Bisaya, sabi niya, sir, nagbago ng buhay ko. Ako, nagbago ng buhay ko. Akala ko nga nagbago ang buhay niya kasi naghirap na siya. Dahil nasa pangako. Ang kausap ko dito, para malaman nyo, before the election, si Mr. Martin Araneta. Sumunod, ang kausap ko na dito nakaupo, yung hindi pa natin ito babahin yun, sa Kimpusa lang sa Mindanao, si Secretary Lagdamio. Yan ang mga kausap ko. Lumipas ng panahon, April 9, yung masaklap, April 9, mga kaibigan, kami ni Captain Dado. Sino nakakilala kay Captain Dado? Ito! Sino nakakilala? Eh, bakit ako hindi nyo kilala? Kilala! Kilala ka namin! Kilala nyo ako! Kilala nyo ako! Oo! Kasi matagal nyo na akong hinahamon! Mapupunta dito! Yun! Mapupunta ako maraming tao! Yun! Pakarami na ang tao. Hinamon ako sa aking vlog. Ang dami ng dimura, hinamon bakit hindi ako pupunta. Ako ang pinauna ni Captain Dado. Dito, kung kilala nyo na si Captain Dado, ang unang sumigaw na Marcos resign sa military, retired. At pangatlo ako, after General Macalas. Kilala niyo si General Macalas? Yes! Pangatlo ako, tatlo kaming MUP. Vloggers, ano MUP? Military personnel. Ano po, yun po namin. Bakit ako lumitaw? May utang na loob ako sa Marcos. Kaya ako nagsalita sa harapan ng Pilipino dahil hindi ko na nakakayanan ang nangyayari sa Davao. Kung saan, tatlo na lang kami magkakapatid na nagtitira. Ang dalawa kong kapatid nasa Tagum City at ang aking mga pinsan nasa Davao. Tinatanong ko anong nangyayari. Sabi niya, sir, pinsan, bukang dito yata sa Mindanao at pagmumulan na magiging problema ng ating bansa. Ang sagot ko naman sa kanya, hindi natin maiwasan yan kung totoo talagang darating tayo dyan. Ang ating Panginoon ang magbibigay ng katotohanan na ang Mindanao, sa Mindanao, sana huwag magbumula ang ating problema. Sana magkakaintindihan tayo. Pero sa nakikita ko ngayon, nangyayari sa KOGC. Biruin nyo, isa lang yung hinahanap. Thank you, sister. Ang daming pulis. Ang daming pulis na pumupunta. Narinig mo ba? Sa panawagan ni Supremo, panawagan ni Supremo ni Captain Dado, disband the Philippine National Police. Kaya ba kayo? Kaya! Kaya! I-report natin ang Philippine National Police doon sa mga involved, especially involved doon sa pagpasok sa KOGC. Mali yung ginagawa. At may narinig ako ngayon na maraming kapulisan nag-uusap-usap na sila
Saan ba tayo? Sa katotohanan ba? Sa kabutihan? Kasabahan! Saan ba tayo? Sabi nila. Saan sila? Dapat. Sa kabutihan tayo. Hindi na tama. Para bang ang tingin sa atin, para bang wala na tayo silbi na isang mamayang Pilipino. Tingnan nyo ang sitwasyon. Isang sibilyan, kinakausap ang pulis, nakagano ng pulis. Para bang walang kwenta tayo para sa kanila. Pero ang sinasabi ko nito, ang sinasabi ko mga kaibigan, tungkol lang ito sa mga inborn na pulis na hindi alam yung tama at mali. Commander ka, hindi mo alam ang tama at mali. Okay, alam niyo na ba? Alam niyo ba si General Torre, ano? Si General Torre, alam niyo ba? Mga kasama? Nakita niyo na ba? Ha? Nakita niyo na ba na mayroon siyang persona non grata? May alam ba kayo? Persona non grata? Saan? Kalbayog si Oh, mayroong persona non grata si Dan Kernel Nelson ba pangalan? Torre, hindi kakalimutan, numero, Nelson. Mayroon siyang persona ng grata sa Calbayog City. Ayaw nilang papasukin si General Dan Kernel Torre dahil palpak na commander. Torre palpak! Commander ka? Ha? Commander ka? Ha? Commander ka? Takuhan ka ng persona ng grata. Akala ko sa ibang tao lang nangyari. Sa General Torre nangyari sa kanya persona ng grata. Kanya, tingnan niyo sa Facebook ko. O advertisement lang muna ha. Manood kayo ng Makabayan Informative Channel. Ako po yun. Ha? Ako po yun. At kayo mga Pilipino, nasaan man lugar kayo, sulok ng Pilipinas, mayroon akong mga commander. Ang aking organisasyon, mga kaibigan. Tandaan nyo ha, pag may problema kayo, ang aking organisasyon, mayroon akong regional commander, fill up ko na yung regional commander, mayroon akong provincial commander, sa city municipal, medyo nasa 40% pa lang kami. Mayroon rin kami mga barangay commander. Wow. So lahat ng sulok ng Pilipinas, mayroon akong mga miyembro na Pilipino guerrilla forces. Bakit saan yan? Bakit anong purpose ko yan? Ang purpose ko kasi, nalaman nyo naman, ang West Philippine Sea, nagkagulo. Baka sakaling pumutok ang gera. Ano ang ginagawa ng ating mga congressman, senador o gobyerno? Anong inaatupag nila? Alam niyo ba kung anong inaatupag nila? Ha? Anong ginagawa? Senate inquiry? Congress inquiry? Hearing dito, hearing Pag nagtatanong sila ng korupsyon, akala mo ang didino nila! Puro sila magnanakaw! Hinahamon ko ang Congress at Senate. Ipakulong niyo ako. Ala, ayan na, hamon na. Oo ang sinasabi ko. Kasuhan niyo ako. Magnanakaw. Magnanakaw. Magnanakaw! Magnanakaw! Alam mo, ang taong bayan! Sigaw naman ang kailangan ng pagkakton! Alam po, mga kabayan! Gusto ko lang kasi mangyari mga kababayan ko. Kung mag-iimbestiga kayo o magkaroon kayo ng Congress hearing o Congress inquiry, Senate inquiry,
Sana mayroon naman kayong personality. May credibility kayo mag-imbestiga sana. Wala naman credibility sila. SOP number 10. Ano ba yung SOP number 10? Resolution number 10. Ano yun? Wala silang buwa inspection certification lang. Liquidation by certification. Liquidation by certification lang sila. Yes, po. So ibig sabihin, wala silang credibility magsalita para mag-imbestiga sa korupsyon dahil sila magnanakaw. Ubos na ang pera ng bayan. Pag nagkataon, maubos ang kaban ng bayan, mapapares tayo sa bansa, ano? Myanmar! Naghihirap ng Myanmar, naubos na dahil sa puro pagnanakaw. Ano? Gusto ko, sana pag umikot ang mundo, umikot ang panahon, na mawala ang ating nakaupong Pangulong ngayon. Sana tayong lahat laban sa magnanakaw! 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 Okay? Asahan namin na magkaisa tayo. Nanay doon, Tol. Laban sa magnanakaw, laban sa akusado. Yan kaya ako lumitaw dito. Kaya ako nagsalita. Oops! Ganito yung tsura ng presidente. Walang gano'n. Ha? Bangag na, bangag na. Sa totoo lang, hindi pa ako nagsasalita ang bangag. Kasi parang hindi ko pa ayaw tanggapin. Pero parang napipilitan na rin ako magsalita ng bangag. Pero ang hiling namin, dapat magpa-drug test. Drug test! Drug test! Drug test! Drug test! Hiling natin yun para malaman natin kung talagang huminto na sa pagdodroga. Kaya dapat mag-drug test siya. Ano? Mga kababayan ko, sana umikot na ng ating mundo, bago ang ating Pangulo, sana sama-sama tayo laban sa korupsyon, laban sa abusadong Pilipino. Doon lang ako nag-i-stick sa laban korupsyon, laban abusado. Kaya ako nanindigan, kaya ako nagbuo ng Filipino Guerrilla Forces kung sakaling aatakihin tayo ng ibang bansa. Ang ating sundalo ay 150,000 lamang. Ang Pilipino, ang army ng China, according to intelligence information, nasa 1 million na sila dito sa ating bansa. Nasa 1 million na sila. Ang tanong lang natin ngayon, asan ang baril nila? Yung baril nila ang pinanamanan ng aking grupo. Lahat ng sulok ng Pilipinas na may mga inchik, may mga pugo, mayroon na akong nakatutok. Dahil ang gobyerno natin, hindi nila tinututukan yun. Dahil wala silang kikitain kung papakialaman nila ang pugo. Yung pag-iimbestiga ng pugo ay pakitang tao lamang yun. Moro-moro. Pakitang tao lang. Pakitang tao. Pakitang tao lang. Pakitang tao. Isang tao! Ako'y nalulungkot talaga. Akala ko narating na ang pagbabago.
Bagong Pilipinas. Ang pangalan Bagong Pilipinas. Pero yung sistema, mas Noodle meron. natin. Gusto ko sana ipakilala rin sa inyo ang aking grupo. Yan na. Sa Metro Manila, ang aking commander. Ang aming commander sa Metro Manila ay isang retired PMA 76. Salamat sa inyo. Si General Pilisardo. Sir, Yun. ito po yung commander namin. Metro Manila. Ayan na. General Pilisardo. Ay, correction. 77 PMA retired 77. Si Captain Dado, siya ay PMA 83. Baron, 83. Yung ang aming Supremo. Ako ang pangalawang Supremo at si Sir ay sa Metro Manila Commander. At ang andito ang isang commander ko, simple lang. Region 6 Commander. Isang retired na sundalo. Oh. Siya, commander ko sa Region 6. Nakadilaw. Ay, naka-orange. Naka-orange. Yung taga Mindanao. Ang area commander ko ng Mindanao. Focus mo lang sa Mindanao. Isang retired colonel na isang abogado na si Attorney Bernabe na isang taga Davao City pero naka-star sa Region 3, Region 13 what I mean. Pero ngayon nandoon siya sa Davao City, yung aking commander ng Mindanao. So, 6 region, may mga commander ako doon, makakilala ninyo. Sa Region 9, si Commander Abi, isang Muslim, isang Eminilek. Sa Region 10, isang retired, Sergeant Alarba. Sa Region 11, si Engineer Alsalte. Region 12, Colonel Cedeno. Region 13, yung pa rin si Atty. Bernabe. So mayroon kami mga commander sa Bisaya. Sino taga Bisaya dito? Yes. Bisaya! Bisaya kitang tanan! Okay, sa Bisaya ko sa Region 6, ito siya, Region 7, Colonel Lord Belisa. Isang retired general, isang ranger. Region 8, isang abogado, police major. Major Baudis sa Region 8. Mga general ko ito. Okay, Region 1, isang civilian. Si Roy De La Cruz. Sa CAR, si Colonel Bayo. Sa Region 2, si Julio Maison. Region 3, Colonel Rodi Lopez. Region 4A, Major Sabiron. Sa Region 4B, Colonel Pipit. Bicol, Colonel Louis Magno. At ang Southern Luzon Commander ko ay si Colonel Romy Saparan. So yan lahat ng area, may mga tao kami. Hintayin mo buwan, patalastas muna ako. Hintayin mo buwan kung sakaling pagkagera tayo, wag naman sana. Pero paano kung mangyari? Alam niyo ba ang gagawin niyo? Pag nagkagera? Hindi niyo alam, di ba? Patulong sa inyo. Ginagawa, eh. Hindi kayo nagtatanong sa mga lulo niyo eh. Di ba sa panahon ng gera, walang pinipili, babae man o lalaki, bata man o matanda. Pag alam nila magiging kalaban ka, papatayin ka na lang nila. So mas magandang mamatay lang lumalaban. Yes. Laban tayo, laban! Laban Pilipino! Laban Pilipino! So ganon, patalastas muna ako para maiba naman yung ating pandilig sa tainga. Pandilig sa tainga. Paghahandaan lang natin ito mga kaibigan. Kung sakali pumutok ang gera, ang ating sundalo
wala pang utos ang presidente. Pero marami na mga foreigners, allied forces. Ilan na yung allied forces na rito sa loob ng Pilipinas? More or less 40,000. Ang dami lang nila. Anong gagawin nila sa Pilipinas? Allied forces. Pag sinabi allied forces, hindi lang Amerikano. May Hapon, may ibang mga bansa, Australia. Nandito sila sa Pilipinas. Sabi nga ng mga expert, proxy war ang Pilipinas. Proxy. Tayo naging basihan para magtira ang buong mundo. Tayo ang gagamitin nila. So yan yung problema natin kung sakaling pumutok ang gera sa Pilipinas. So anong gagawin natin kung sakaling pumutok? Hindi nyo alam ang gagawin. So, ang gagawin nyo lang mga kababayan kong Pilipino sa lahat sa sulok pa ng Pilipinas, ang FDF. Bawat sulok ng Pilipinas. Bawat sulok ng Pilipinas, mayroon tayo commander. Doon lang tayo pupunta sa mga commander. Ano ba ang gagawin natin? Tinuruan na namin sila paano ang gagawin ninyo. Ganun lang. Ayaw natin ang gera. Paano kung nangyari? Hindi nyo nga alam. Wala kayong kaalaman. Salamat tayo sa mga kababayan natin na may alam sa gera. Ay yung walang alam. Ano? Yung walang alam. So ganito, naisip ko lang kwento, sa mga barangay, magbuo na kayo ng mga grupo nyo. Isang pamilya, magkamag-anak, 10 kayo, 10, grupo-grupo. Tapos may lilitaw na commander ng Filipino Guerrilla Forces, FGF. Doon kayo lumapit sa kanila kasi may instruction na kami sa kanila ano ang gagawin. Ang gagawin lang natin, bantayan ang ating pamilya, babantayan lang natin ang barangay. Yun ang mission natin. Family in barangay. Once pinoprotektahan natin ang barangay, buong Pilipinas tayo na protektahan natin. Bakit? Yung armed forces, 4 na deployment lang yan sila. 4 na grupo. Kung 4 na grupo, ibig sabihin, hindi kayo masasakop na mababantayan. Di ba? For example, isang grupo Mindanao, isang grupo Bisaya, 2 grupo sa Luzon. Paano na yung mga nasa barangay? Pero, oras ng tutukan, hindi ko sinasabi na mangyayari, pero alert lang tayo. Pag pumutok ang gera, umalis na kayo ng Metro Manila. Umalis na kayo ng Metro Manila. Doon tayo makita-kita sa Sierra Madre. Kasi maraming pagkain doon. Dito wala kayong makakain. Huwag kayo makuha dito kasi sa loob ng 6 na buwan, wala nang makakain dito sa kuwan. Sa Metro Manila, problema lang, puro dito bagsak ng mga missile. Kasi ang purpose kasi ng gera, pababagsakin ang ekonomiya. Pag bumagsak ang ekonomiya, wala na tayong panggastos, suko na tayo. Kaya ba tayo suko tayo? No! Suko ba tayo? No! Suko ba tayo? No! Laban! Laban! Okay. So, mga kaibigan, nagsalita ako sa totoo lang para sa laban sa korupsyon at saka laban sa abuso. Yun lang po ang objective ko. Paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso? Paano? Pakisagot, paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso?
sasamantalahin ko ang oras na ito. Sige. Baka bukas, hindi na ako makapagsalita dito. Sa kulungan na ako. Kaya ba kilaban? Kaya! Kasama ang bayan! 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 Hinahamon ko ang Congress at Senado. Manahimik na kayo! Manahimik kayo! Wala kayong ginawa! Wala kayong ginawa sa kabutihan ng mga mayang Pilipino! Congress! Ang nagkataon, nagbago ang panahon. Nagbago ang panahon. Kami ang sisingil, ang taong bayan, ang maniningil sa Congress at Senado. Kaya natin! Congress, Senate, gumawa naman kayo ng tama. Gumawa naman kayo ng tama. Yung ikabubuti ng sabayan ng Pilipino. Akala nyo kayo na pinakamagaling sa mundo. Akala nyo nakaupo na kayo dyan. Kayo na ang magagaling. Magkasubukan tayo. Tandaan ninyo, Congress and Senate. Tandaan nyo. May panahon para sa inyo. Ang taong bayan, maniningil sa inyo. Wala na kayong ginawa para sa bayan. Wala! Ano ang ginawa ni Speaker Romualdez? Alam nyo mga kaibigan, kwento ko ito Opinion ko po ito. Opinion ko sa isang Speaker of the House. Opinion ko na isa kong kababayan. Kababayan ko po kasi ang parents ko ay taga Leyte. Haro Leyte. Pero ako'y taga Mindanao. Pinanganak ako ng Mindanao. Si Speaker Romualdez, tumatagal, pinag-aralan ko. Magaling siya. Magaling siya magpuso ng tao. Magaling ang puso ng tao. Alam niyo bakit? Bakit? Yung masa. I'm sorry sa mga makakaliwa. I'm sorry. Kalabog kayo dati ha. Magkakakampi na tayo ngayon. Okay. Alam niyo, yung masa at saka yung makakakaliwa, pinagbabayaran na para wala nang magsasalita dito sa Liwasang Bonifacio at saka sa Mingdula. Napansin niyo ba yun? Napansin niyo ba? Mayroon bang mga leftist na nagrarally? May leftist ba na nagrarally? Mayroon naman yung nagbagong buhay na rito sa grupo natin. Because ang FDF, ang FDF po, nandito sa amin lahat ng Pilipino. Baka Marcos, baka Duterte, baka lahat, NPA, MNLF, MILF, Sultanate of Sulu, lahat na nasa aming FDF. Nagsalib pwersa na kami. Nagsalib na pwersa kami. Nagsalib pwersa kami. Pwersa kami. Ang aming layunin lamang ng FDF sa kabutihan para sa ating bayan at sa magandang Pilipinas. Yun ang layunin namin. Tulungan natin makahon ang Pilipinas. Hindi yung pangako ng mga pangakong trapo politician. Hindi ganun kami ang susupin sa lahat ng mga demonyong
mga nasa gobyerno na magnanakaw. I'm sorry for the word, pero katotohanan po, real talk lang po tayo. Kaya po narito, gusto kong nabalang